Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakatuwa makita na magaling na yung mga may sakit. At saka nakabalik na ho yung mga nagpahinga. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, tunay na dakila ka, the best. Lord, maraming salamat na ang buhay namin, Lord, Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang may sulat, Lord. Ikaw ang may akda. At sa'yo rin namin nakikita ang aming katapusan. Salamat ang aming buhay ay mahalaga sa'yo. At dahil sa habang nakikita namin ang kahalagahan ng aming buhay sa'yo, Lord, maraming salamat. Lalo namin na-enjoy ang buhay. Lalo namin na-enjoy ang relationship with you. Lord, Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinapupurihan. The best ka, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ang topic ko pala natin, Jesus, ang sentro ng buhay. May kanta niyan, pero hindi na ako ang kakanta. Pero hindi ho galing dun yan, pero parang yun eh. So yung kinukwento ko nga ho sa inyo, last week, nagbabasa ako ng Bible, hindi ho talaga ako muusad. Binabasa ko ho yung aklat ng Efeso. Ngayon, sobrang tuwang-tuwa po ako doon sa binabasa ko. Tinignan ko ho sa iba-ibang pagsasalin na salita. Particularly po, gusto kong buksan natin yung sa The Message Translation. Sabi sa Efeso 1, verse 22 to 23, sabi niya ganito, "The church you see is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body, in which He speaks and acts, by which He fills everything with His presence." Ibig sabihin ho niyan, ako talagang parang kinilig ako na yung yaman ng salita, ng pagpapahiwatig ng Panginoon, gano'n na lang. Sabi niya ho, ang church daw ho, hindi nasa gilid ng mundo. Kung hindi, ang mundo ay nasa gilid ng church. Ibig sabihin ho, ang church ay sentro. Ang church ang pinakamahalaga. At ang sinasabi pa ho dito, ang church daw ho ay ang katawan ni Kristo kung saan siya nangungusap, saan siya kumikilos, at kung saan pinupuno niya ang lahat ng bagay. Hindi ho ba't maganda? Alam niyo, pumunta na ho ako sa chapter 2, pero bumalik na naman ho ako sa kanya ulit. Ngayon ho, doon sa ibang translation, ang sabing ganun, lahat daw ho ng kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya kay Kristo. Ngayon po daw, si Kristo daw po, ginamit ito para sa church niya. Sa kapakanan ng church niya. Kaya ho, yun ho ganung salita. Tunay ho bang alam natin yon? Minsan ho alam natin dito. Pero bumaba na ho ba yun? Na talagang, kumagay saturated, punong-puno yung ating buhay sa ganyang kapahayagan. Kahapon din ho, habang nag-aaral ako, nakita ko ho yung headline about China. Sabing ganon, China's population growth of 45 million by 2020. Ibig sabihin ho, may projection ng China na by 2020, ito na po yung population nila. Noon una ho, alam natin, kasi naalala ko nga ho, si Mark tinatanong sa akin, PCF, sabi niya ganyan, ilan ho ba ang dapat na anak sa China? Ang dati hong alam ko, isa. Sabi ni Tessa, hindi dinagdagan na yata. Sabi ko, oo, alam ko, dinadagdagan na. Kasi dati, nilimitahan nila ang isang anak para sa mga pamilya, para ito'y tunay na maalagaan ng pamahalaan. Upang ang pamahalaan ay tunay na makinabang sa growth ng China. Pero habang dumadaan po yung taon, nakikita po nila na yung pinaka-census ng mga tao sa China, napakarami ng matanda. Dahil ho napigilan masyado, nasakal masyado yung pagpaparami ng bata. Kaya ito ho ngayon, nag-aanunsyo sila na ang growth nila dapat by 2020 is 45 million. Tayo ho, asan tayo? Alam mo, tuwan-tuwa po ako sa China kasi ang lakas na bansa na yun. Ang lakas-lakas na nila. And yet, iniisip pa nilang mas lumakas. Dati ho, sabi ko nga kay Sister Jean, very alarming ang nangyayari sa Pilipinas. Noong ho ako'y nasa college, 1986 ho yun, nung nag-graduate ako.
Ako ho ay nakaupo minsan sa labas ng school, talagang ako ho ay nakaganyan. Kasi nagsasalubong ho ang baliw sa school namin. Yung mga taong grasa na ang kapal-kapal ng buhok, tapos nagsasalita. Talagang ako yun ho ang tinititingnan ko, yung mga baliw. Pero ngayon ho iba. Ang mga nagkalat ho sa kalye, ito ho yung pamilya na nasa kariton. Sabi ko, very alarming. Dati sira lang ang ulo ng tao, kaya nasa kalye. Pero ngayon ho, dahil wala silang matirhan, wala silang kakayahan mag-isa. So tayo ho, balik ho tayo sa Efeso 1, verse 22 to 23. Sabi ho ganyan, ang church ay nasa sentro, ang mundo ay nasa gilid lamang. Ang church ho ba alam yun? Ang church ho ba alam na si Kristo ay nangungusap, kumikilos, at pinupuno ang lahat sa pamamagitan niya? Alam niyo po, finally po, umusag po yung aking pagbabasa. Ngayon ho, napunta ako sa Efeso 3. Ngayon ho, nung binabasa ko yung Ephesians 3, nakita ko po doon kung bakit gano'n na lang yung passion ni Apostle Paul nung sinabi niya yan. Nung nilalabas niya tong revelation na to, tong pahayag na to. Alam niyo kasi, ang pahayag, hindi ho yan bago. Andyan na ho yan, ina-uncover na lang para makita. Yun ho yung kapahayagan. So ngayon ho, doon sa Efeso 3, sabi ho gano'n, si Apostol Pablo po, pinalalakas po niya ang loob ng mga taga-Efeso. Kasi po, si Apostol Pablo ay sumasapit, dumadana siya ng mga paghihirap para sa karangalan nila. Pinagdadaanan ho yan niya yun para lang makapag-alaga siya ng mga tao dahil po siya ay nananindigan sa kabutihan at sa katotohanan ng Panginoong Hesus. Kaya tignan ho natin yung, yan, Efeso 3 verse 14. Sabi niya ho dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So unang-una ho dito, sinabi ho dito, lumuluhod si Apostol Pablo. Ano ho yung pagluhod? Ito ho yung pagsamba, pagpaparangal. Ito po yung adoration. Dahil po sabi niya ganyan, ang Ama ay siyang pinagmumulan. Siya ay source. Yun hong word na Father, yun po ay source. Kaya ho, nung dumating ang Panginoong Hesus dito, ipinakilala niya sa atin ang Diyos bilang Ama. Kaya po tayo, pag tayo ay tumawag ngayon sa Diyos natin, tawagin ho natin siyang Diyos Ama or Ama. Kasi yun na ho ang kapahayagan ng Panginoong Hesus nung pagdating niya. Noong sa lumang tipan, dami hong pangalan ng Diyos. Di ho ba? El Shaddai, Adonai, di ba? Sidkenu, lahat ho yan. Pero ngayon nung dumating ang Panginoong Hesus, ibinigay niya sa atin ang pangalang Ama, Father. So sabi ho dito, sambahayan. Unang-una hong paggamit ng word na yan. At baka dyan nga lang ho sa Efeso nyo makita yung word na sambahayan. Ibig ho sabihin dito, family. Pag tinatawag ang Kristiyano, minsan sinasabi, sister, brother, or katawan ng Diyos. Pero dito ho, sinasabi ho, sambahayan, family. Kaya ho tayo, lahat po na kumikilala sa Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos, tagapagligtas ng buhay, namatay at muling naghahari sa langit, Kristiyano po yun. Pag hindi po ganun ang kapahayagan, ay nasa kulto po. Amen. Kaya sabi ho dito, sambahayan sa langit at sa lupa. Even yung mga nauna na dati. Kaya ho, ang sambahayan ng Panginoong Hesus, hindi ho nalilimita sa denomination. Yung mga nandun na ho sa langit, wala silang denomination. Alam lang nila pananampalataya sa Diyos. Amen. Meron silang pananampalataya. Kaya ngayon ho dito, may mga lumalabas. Di ho ba, Paul, lumabas doon sa scripture, sa iglesia ni Kristo, yun na ho yung tamang church. Minsan ho lumabas, Church of Christ, yun na daw ho yung tamang church. Tanong ko sa inyo, alam niyo ho bang nasa tamang church kayo? Okay, maingay ha. Tingnan ho natin yung Acts 20, verse 32. Sabi niya ganyan, ito ho yung sikreto ng ating church. Sabi niya, and now brethren, I commend you to God and to the word of His grace. Hallelujah! Diba?
Ito yung church, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them that are sanctified. Amen! So, ayan po, dyan ang galing ang pangalan natin. So, kapag may nagtatanong, Church of Christ, Iglesia, kami word of grace, word of His grace. Nasaan niya? Nasa Acts 20:32. Pero hindi ho. Ang pagpili po ng church ay galing sa loob. Kayo ho ba ay tinawag ng Diyos para dito? Na ito yung local family nyo. Amen? So, balik po tayo dun sa isang scripture natin. Before that, sabi ho dito, dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So tayo ho, pag nagtatanungan tayo, kamusta spiritual life mo? Spiritual life ko, ano ako ngayon? 2 chapters a day. Ang ano ko, meron akong cell. Ang cell ko, 3. Diba? Ang gawa ko sa spiritual life ko, yung ano, nagsuserve ako sa church, nasa children's church ako ngayon. Oo. Pero hindi ho. Alam nyo, tayo, ang spiritual life ho natin, hindi compartmentalized. Buo po to. So paano ho tayo lumalagong espiritual? Unang-una sa kapahayagan na ang paglagong espiritual ay galing sa Espiritu Santo. Sa Espiritu ng Diyos. Amen. Yun ho yung kapahayagan. Number 2, ang pamamaraan ho ng spiritual growth natin ay pamamaraan ng Espiritu. Marami ho kasing mga Kristiyano na hindi nila naabot. Nyari, ito ho yung layunin ng Diyos. Hindi ho nakaabot doon sa layunin ng Diyos. Bakit? Kasi sila po ay namumuhay para sa Diyos. Hindi ho maganda na tayo mamuhay para sa Diyos. Kasi kung tayo ay namumuhay para sa Diyos, ito yung own effort natin. Ang ginagawa po natin ay hinahayaan natin ang Espiritu ng Diyos mamuhay sa atin. Amen. So nakuha ho natin, pag ho para sa Diyos, ay sigurado hong napapara tayo. Isipin nyo na lang ho yung jeep. Kaya tayo lagi nating tatandaan yan. Dati ho din, akala ko Lord, nabubuhay ako para sa iyo. Hindi. Ang Lord ang kumikilos sa atin. Amen. Kaya tayo may buhay dahil sa Diyos. Kaya tayo nag-i-enjoy ng buhay dahil sa Diyos. Amen. Nasasakyan po natin yon. Wala akong papara. Amen. So ano pa ho? Ang susi ng ating buhay ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pag tayo po born again, hindi po automatic na matagumpay tayong Kristiyano. May born again ho, oo. Pupuntang langit. Pero dito ho, born again siya, pero dito ho, medyo hindi nakakaangat. Sayang, kasi sabi dito, diba, idinadalangin ko palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Sabi nga sa isang translation, parang unlimited power and glory. Yun ang nakalaan sa atin. So, tignan ho natin, paano ho ba lalakas yung ating buhay espiritual? Sa espiritu ho ba to? Kita niyo ho yung espiritu, small e? Ito po ang tao po, 3 bahagi. Espiritu, ito po, patay to pag hindi tayo nakakilala sa Panginoong Hesus. Susunod po dito, kaluluwa. Hindi po yung kaluluwa na November 1, yung Ang kaluluwa po sa Biblia, ito po yung ipe. Isipan, pagpipili, emosyon. Sa English, para din November 1, kasi soul. Sa English naman, mind, will, emotions. So, espiritu, kaluluwa, susunod, katawan. Pag tayo na born again, itong spirito natin, kumpleto at perpekto kay Kristo. Wala nang problema yan. I'm healed in Jesus' name. Amen? Amen. Thank you, Lord. I'm healed. So sabi dito, anong ating mga scriptures about this? 1 Corinthians 6:17. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay naging kaisa na niya sa Espiritu. So yung sinasabing kaisa, ito ay spiritual oneness natin sa Panginoon. Pag sinabing kaisa, isa lang at wala nang iba. Yung spirito natin, isa lang ang kaisa niya. Si Jesus wala nang iba.
Amen? Tapos sabi dito sa Mateo 26:41. So medyo dadissect na natin ngayon. Sabing ganito, ito po yung kwento kung nasa Getsemane ang Panginoong Jesus. At siya po ay nananalangin. Ito po yung malapit na siyang dakipin. Malapit na mag-Holy Week nito. So sabi ho dito ni Jesus, Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So sabi ho dito, magbantay at manalangin. Diba? Sabi ganyan, yung espiritu daw is willing. Ang espiritu ay nakahanda kasi ang espiritu, ginagawa niyan ang kalooban ng Panginoong Jesus. Pero ang sinasabi ho dito, ngunit ang laman ay mahina. So ang laman hong sinasabi dito, hindi lang ho yung katawan. Kasama ho dito, itong ating isipan, pagpipili, emosyon. So makita natin, pag tayo ay nagpapalakas ng buhay espiritual, gaya ho doon sa panalangin doon sa Efeso 3:16, ito po ay hindi tungkol sa maliit na spirit natin na na-born again na. Amen? So tingnan po natin, 2 Corinthians 5:17, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So dito sa scripture ito, ating pagkatao sa isang tao. Ito yung spirito niya. So wala na daw yung dati, napalitan na ng bago. Ngayon, marami hong napalitan na, pero hindi pa rin ho alam kung ano yung nasa loob nila. Kasi sabi ho sa 2 Corinthians 4, verse 7 ata yan, sabi ho, tayo ay mga sisidlan, lupa. Pero yung nasa loob sa natin, yun yung treasure. Ito yung spirito ng Diyos. So sa Roma 8 verse 9b, kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. So ito ho yung pinaka-acid test. Kung si Kristo, ang espiritu ni Kristo ay nasa iyo, na kay Kristo ka. Ganun ho kadali yun. So isa pang scripture ho natin, 1 John 4:17b, tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Amen? Si Kristo nasaan? Naghahari. Diba siya na yung hari ng mga hari? At sabi, ganun din daw tayo dito. So ang church, hindi nasa gilid ng mundo. Ang church, diba? Siya ang sentro, ang mundo lang ang nasa gilid. Amen? So tingnan po natin, paano palalakasin ang buhay espiritual? Ito na, puso. Sa Biblia ho, ang salitang puso ay lumalabas na 833 times. Ngayon, 20 times lang ho doon na ang ibig sabihin ay yung physical organ, yung nagpapump ng blood. Ngayon, yung puso ho, yun ho yung laman kung ano yung iniisip mo sa loob, kung ano yung meditation mo sa loob. At yung puso, ito po yung pag-unawa mo ng tama at mali. Yan ho ang laman ng puso. So sabi sa Mateo 12, verse 34b, kung, basahin ho natin sabay-sabay tayo, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So, kita niyan, nasa inyo yung hidden treasure. Pero kung ito pong puso, yung kung ano ho ang laman nito, kung yung meditation mo, yung pagpili mo ng tama at mali, hindi ho napapalitan, maari hong ganito ang mangyari sa atin. Ngayon, so ano ho ba yung nasa loob ng puso? Ito ho yung imahinasyon. Alam niyo yung imagination natin, bigay ng Diyos yan. Fertile ang imagination. Pero kung ang imagination mo, ginagamit mo sa mali, hindi tama. Tama po ba? Ano pa? Yung mga iniisip natin. Ano pa? Yung budhi natin. Parte ho yan ng puso natin. Tapos, sabi ho dito, karunungan at pag-unawa, pagmamataas, kaligayahan, takot, kalokohan, pagkabigo, rebelyon, pananampalataya, pwede mong sabihin kawalan ng pananampalataya, pag-ibig, at kawalan ng pag-ibig. So ito mong lahat na to, pag tinignan niyo ho yan,
yung mga yan, yung mga imahinasyon hanggang sa pag-ibig, pwede yung i-categorize yan sa pag-iisip, 'di ba? Sa pagdesisyon, sa emosyon. Parang ito lang ho lahat yan. Pero ang puso po ay higit pa doon. Ito po ay espiritu at yung kaluluwa na magkasama. Ngayon meron ho akong isang nabasang story. Ito po ay inspirational story. Ito po ay tungkol sa buhay ni Paandu. Si Paandu ho ay Indian. Si Paandu po ay pumasok sa kanyang study room at siya po ay nagsimulang magsulat. Ang sinulat niya ganito, noong isang taon, ako'y naoperahan, tinanggal ang gallbladder ko at matagal akong na-ospital. Yun ding taon na yon, 60 years old ako, kailangan ko isuko ang aking trabaho, retired na siya Sabi niya ganyan, 30 taon ang ginugol ko sa imprenta. Kailangan ko isuko ang paborito kong trabaho. Diba? Na-inspire na ho ba kayo? Susunod, sabi niya ganyan, yun ding taon na yun, lubhang napakalungkot. Sabi niya ganyan, pumanaw ang aking ama. Inspired na kayo? Sabi niya, hindi pa natapos. Nung taon ding yun, yung anak ko bumagsak sa medical exam. Siya'y na-aksidente. At yung kotse, isang kawalan. Sabi niya ganyan, matagal siyang nasa ospital. Ngayon, idinagdag niya sa bandang huli, napakahirap ng buhay nung isang taon. Ngayon, nung sinulat niya yun, tingin niyo na-inspire siya? Na-inspire ba kayo? Alam niyo, nung sinulat niya yun, tumigil siya at nakatingin lang siya sa kawalan sa loob ng study room niya. Dumating yung asawa niya. Pagdating ng asawa niya, nagulat siya sa dinatnan niya na pagkalungkot-lungkot ni Paandu at tinabihan niya. Nung tinabihan niya, nakita niyang may sinulat at binasa niya lahat yun. Ngayon, yung asawa ni Paandu lumabas ng kwarto. Hindi nagtagal, siya'y bumalik. At nung pagbalik niya, naglagay siya ng sulat sa tabi nun. Sabi niya doon sa sulat, Paandu, pangalan ng asawa. Nung isang taon, sa wakas, naoperahan ka ng gallbladder na matagal na nagpapahirap sa'yo. At nung taon na yon, nung ikaw ay 60 years old, dahil sa natanggal na ang gallbladder, wala kang sakit at natanggap mo na ang retirement mo. Ngayon, marami ka ng oras para magsulat ng payapa at may focus. Sabi niya ganyan. Yung taon ding yun, ang tatay mo na 95 years old, walang sakit na malubha, nakakalakad mag-isa, ay nakatagpo na ang kanyang manlilikha. At yung taon ding yun, binigyan ng Panginoon ang anak mo ng pangalawang buhay. Nasira ang sasakyan, pero buhay ang anak mo at hindi nabalda. At idinagdag pa no anak ni Paandu. Sabi niya, salamat Panginoon. Lahat ng pagpapala nung isang taon ay nagmula sa iyo. At ito'y maayos na nagdaan. Amen? So ano nangyari? Yung nangyari kay Paandu ay nangyari sa asawa. Parehong pangyayari. Pero iba sila ng pananaw. Amen? So yan ho, ang sinasabi, kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Meron ho tayong Diyos. At ang sinasabi nga ho dito, lalakas ang ating buhay espiritual sa piling ng ating Espiritu. Espiritu Santo, ang Diyos na buhay. Amen? So, tingnan po natin. Yun hong pagsusulat ng Ephesians 3. Ito po, sinasabi ho dito, numero 1, ang Holy Spirit po ay nasa atin. Ang Espiritu natin ay kaisa ni Kristo. Amen?
Ngayon, ang pinapanalangin ng Ephesians 3 na yun, na yung character ng mananampalataya ay kakitaan ng buhay ng Diyos. Amen? Kung natapos po ba yung sulat ng asawa na inspire kayo? Ibang-iba, hindi ho ba? Ibang-iba yung pananaw niya. Alam niyo po, ang kaligayahan, hindi ho nagdadala sa atin ng pasasalamat. Ang pasasalamat ang nagdadala sa atin ng kaligayahan. Kasi unang-una ho, meron na ho tayong galak eh. Yung galak ho ng Diyos ang nasa atin. Yun ho yung ilabas natin. The joy of the Lord is our strength. Amen? So, ang espiritu at kaluluwa, ito po yung sinasabi nating soul din. Ito yung isipan, pagpipili, at yung emosyon ay bahagi ng puso. Ngayon ho, sa Aklat ng Gawa, si Felipe, meron ho ditong storya, si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Ang kwento ho dito, ito pong si Philip, inutusan ho ng anghel ng Diyos. Sabi niya, dito ka dumaan sa timog, dyan ho sa timog. Sabi niya ganyan, mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Diyan ka dumaan, at sabi niya ganyan, meron kang makikilala. Meron siyang mission doon eh, kaya siya doon nilala. Ngayon ho, ito hong pinunong taga-Ethiopia, ito ho yung taga-ingat yaman nung reyna ng Candace. Siya po ay pumunta sa Jerusalem para sumamba. Ngayon, nung siya ho ay paalis na sa Jerusalem, pabalik na ho siya ng Gaza, siya po ay nagbabasa sa kanyang karwahe at ang binabasa niya ay yung aklat ng Isaias. Ngayon, kinausap ng anghel muli itong si Felipe at sinabi sa kanyang, sabayan mo ang karwahe. So na nakita po ni Felipe, itong punong taga-Ethiopia, kinausap niya, sabi niya ganyan, naiintindihan mo ba yung binabasa mo dyan? Sabi sa kanya, hindi ko naiintindihan. Maintindihan ko lang to kung may magpapaliwanag sa akin. So sila po ay nangusap. Ngayon, ang tanong sa kanya ng taga-Ethiopia, sino ba ang sinasabi ni Isaias dito? Siya ba? O may iba pang pinag-uusapan? Sabi ho, nitong si Felipe, ang magandang balita ay patungkol kay Jesus. Ngayon ho, habang umalakbay yung karwahe, nakakita ho sila ng tubig. Acts 8 verse 36. Sabi ho gano'n nung pinuno ng Ethiopia, tignan mo, may tubig dito. Hindi ba ako maaring bautismuhan? Sabi ho ni Felipe, maari kung ikaw ay nananampalataya ng buong puso. Siya ay sumagot, ako ay naniniwalang si Jesucristo ang anak ng Diyos. So anong sinasabi ho dito? Ang pagbabautismo po, hindi ho ito nakakapagligtas. Ang pagbabautismo po, ito po ay kinakakitaan lang kung ano yung nasa loob mo na. Amen? Ito yung nasa loob na natin. Kaya ano ho yung nasa loob niya? Siya ho ay nakakilala na. Kaya sinabi ho niya, ako ay naniniwalang si Jesucristo ang anak ng Diyos. At siya ho ay nagdesisyon. Kaya ito ho yung buong puso. Amen? So kita ho na natin yan. So paano natin palalakasin ang buhay spiritual? Ito ho yung payo sa Kawikaan 3 verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tahakin. So nasasabi ho dito, ang pagtitiwala ho natin ng buong buo sa Diyos. Ngayon ho, dito rin ho, pinapakita, yun hong sinasabi natin, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi nakabahagi. At sabi dito, lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ilang beses ho akong napalpak sa buhay ko dahil meron ho akong mga ginawa na hindi ko inalala ang Diyos. Amen. Kayo rin ho ba, may mga ganun? So kaya tayo, ang iglesia, ang church, ay nasa gitna. Ang mundo ay nasa gilid lamang. Ang church ay relasyon ng mga mananampalataya. Isang katawan tayo. Kaya tayo po, hindi ba, nabumuhay tayo ng lahat ng ating ginagawa ay nanggagaling sa Kanya. Efeso 3 verse 7a. Sabi ganyan, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. So si Kristo nasa Espiritu. Sinasabi ito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Diba?
Paano? Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Alam niyo po, kailangan mapagbantay tayo sa thought patterns natin. Numero 1, sabi ho dito, manatili si Kristo sa ating puso. Si Kristo ba ay umaalis? Iniiwan ba tayo? Hindi. Diba sa Hebrews 13:5, sabing ganyan, hindi kita iiwan o pababayaan. Pero minsan, nakakapagsalita tayo na, Diyos ko, samahan mo ko. Jesus, kailangan kita dito. You know, it's like nakahiwalay tayo. Pero ang nangyayari ho, yung thought patterns natin, merong absent. Ang absent ho dito, yung katotohanan na si Jesus ay nananatili sa atin. At kailangan alam natin, nandito siya sa Espiritu, kailangan nandito rin siya. At ang pamamaraan ho niyan ay ang pagbabago ng ating isipan according to His Word. So tingnan po natin, si Kristo ay nasa ating Espiritu. Ang pagiging realidad ni Kristo sa ating kaluluwa ay nagmumula sa pagbabago ng ating isipan. Tingnan natin yung unang scripture natin, Romans 12:2, sabing ganyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan nyo ang kaloob ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So sabi ho dito, huwag daw ho tayong makiayon. Ay sinasabi dito sa makiayon, huwag tayong mahulma. Yung pagiging hulma ho natin, huwag ho tayong nahuhulma na parang wala tayong pananampalataya, parang wala tayong Diyos. Parang hindi ho tayo mananampalataya. Yun ho kasi ang mundo. Ngayon po, sabi ho dito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ngayon, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban niya. So nakita ho natin, yung hong mabuti, kalugod-lugod at ganap, pwede ho natin sabihin progressive. Pwede ho natin sabihin stages. Pero kahit ano pa ho yan, number 1, mabuti na kagad na kalooban ng Diyos. Lahat ng kalooban ng Diyos para sa atin ay mabuti. Amen? So kailangan ho, ating palitan ang ating pag-iisip. Hindi ho yung ways ng world. Kasi pag ginamit ho natin yung ways ng world, ang result po nun ay world. Gusto ho ba natin yon? Gusto ho natin yung ways ng Diyos para ang result, supernatural, miraculous. Diba? Very, very strong. Yun po yan eh. So sabi ho sa Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Naalala niyo si Paandu? Si Paandu, naalala niyo? Puro sad story. Kaya yun ho na-meditate niya na ang pangit, sabi pa niya, naku, ang pangit ng nakaraang taon. Pero yung may asawa niya na nakaranas din nun, ang sabi, salamat sa Diyos. Dahil sa pagpapala niya, napakaganda at nairaos ng maayos ang taon na yon. Amen. So yan, ano ba ang nasa isip niyo? Alam niyo, yung ano ho, gusto ko na nga ho niya sana i-capitalize eh. Sino ho ba ang nasa ating loob? Alam niyo ho, sabi nga, sisidlan lupa. Yung Espiritu ng Diyos gustong makawala sa kanyang iglesia. Yung Espiritu ng Diyos gustong mangusap. Espiritu ng Diyos gustong kumilos sa kanyang iglesia. Sabi ho dito, John 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Marami hong buhay. Humihinga. Pero hanggang doon lang. Tayo po, nakaupo tayo ngayon dito. Ang gusto ng Panginoon, ito'y talagay maranasan natin, buhay na masagana at ganap. Amen. Overflowing, complete, fulfilled. Amen. So tingnan po natin yung susunod na scripture. Efeso 3:17b. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig. Ang naguugat po, meron ho mga tao, kagaya ni Paandu, 30 taon na ang nagugol ko doon sa imprentang yon. Di ho ba? Kumbaga nag-ugat na siya doon. Kaya nang parang hindi siya masaya. Sa atin ho, sabi dito,
dalangin ko na ang lahat ng iyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Pag nag-uugat po, ito po yung ibig sabihin, stable kayo. Matatag kayo kasi may ugat na nakaangkla sa inyo. Hindi lang ho yun, malusog kayo. Kasi yung ugat po, yun po yung daluyan ng nutrients, ng nutrition sa inyo. Amen. So yun po yung, sabi nga niya, yun ang dinadalangin niya. Na tayo ay nag-uugat sa pag-ibig. Sa lahat ng ating gawain. Upang lubusang maunawaan nyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. So kita nyo, ang pag-ibig ng Diyos hindi isang dimension. Naranasan nyo na ho ba pag kayo nanalangin? Medyo ini-expect nyo, dito dadaan, dito pa dadaan ng Lord to. Hindi ba? Parang sure na sure ako, dito manggagaling yung sagot. Pero habang tumatagal, nakikita nyo na sa iba pinadadaan ng Lord. Sobra yung lawak, haba, taas, lalim ng kanyang pag-ibig. Kaya ito ho, pinanunuot niya sa atin para lalo ho natin mapagyaman kung ano yung sagot dun sa ating mga pinapanalangin. Sabi ito, at naway malaman nyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. So, ano ho ang sikreto ho dito? Ang sikreto ho dito, tayo, pag alam ho natin ang kalooban ng Diyos at nararanasan natin ang kalooban ng Diyos, ito po ay dahil sa unawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po, siya ay pag-ibig. 1 John 4, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat po ng ginagawa niya ay dahil mahal niya kayo. Kaya ito po yung maaasahan natin. Ngayon, kung tayo po sa buhay natin, hindi tayo solve, medyo bitin, balikan natin yung salita niya. Kailangan maunawaan natin kung ano ang kinikilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So, tingnan po natin susunod na scripture. Efeso 3 verse 20. Sa Kanya, basahin po natin lahat to. Favorite natin to sa English, di ba? Sa Kanya, ay, teka, sandali. Ganito nyo ba to sinasabi pag kailangan natin tong verse na to? Parang kunyari, kailangan na talaga to. Game. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya, siya yung source. So ano yung kapangyarihan? Tignan ho natin yung tatlong kapangyarihan. Next slide. Unang-una, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gawa 1:8. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Lahat ho ba tayo nakatanggap kay Jesucristo? Lahat ho tayo nakatanggap ng Holy Spirit. Sabi nga ho daw doon, hingin natin kung hindi pa tayo nakakatanggap. At iyon na ibibigay sa atin. Ngayon, pagdating po ng Holy Spirit sa atin, sabi niya ho daw, tayo ay magiging mga saksi. Hindi ho mga hukom. Parang, mali. Saksi, ibig sabihin ng saksi, ito yung nagbibigay ebidensya sa experience niyang naranasan. Ano yung saksi natin? Kung paano kumilos sa atin ang Diyos na buhay. Amen? Yun ang pinagsasaksihan natin. Ngayon, meron ho dito mga lugar. Yung lugar ho dito, progression. Sabi ho, Jerusalem, Judea, Samaria. Unang-una ho, Jerusalem. Ito ho ay ating bahay, ating pamilya. Inaasahan na tayo ay kakakitaan ng buhay na Diyos sa ating pamilya. Amen? Paano? Sa ating pagsasalita, sa ating pagkilos. Diba? Si Kristo ang dumadaloy sa atin. Pinanghahawakan niya lahat. Para saan? Para sa kapakanan natin. Amen? Para mapagliwanag niya lahat. So yun po yan. Ngayon, ano yung sinasabing Judea? Ito yung mga kalapit na lugar. Ano ho ba yung malalapit na lugar sa atin? Pwede yung place of work, place of business, school. Ano pa ho ba? Yung ating, kung saan tayo kunyari, merong social activity. Yan po yan.
Tapos yung sinasabi kong Samaria, ito ho yung racial at ito ho yung religious groups. Minsan ho tayo, sabihin natin, Lord, send me to the nations. Amen? Send me to the nations. Gusto pupunta sa malayang lugar, pero yung pamilya, hindi maabot, hindi makapagsalita. Alam nyo, ang nais ng Panginoon, dito pa lang sa bahay natin, nakakapagsalita na tayo. Nakakapag-witness na tayo. Bakit? Kasi paano ho tayo mag-witness kung ang tatalim ng persona natin? Kung hindi ho tayo nahulma sa Diyos. Diba tayo ho din mismo, naaayos natin ang sarili natin, nakikita natin, oy teka, Lord, ikaw ang kailangan kumilos sa akin, hindi yung ako ang kilos ng kilos. Yun ho yun. Kung tayo hindi nakakapagsalita sa ating bahay, hindi ho tayo magiging effective sa kalapit at doon sa mga racial at religious groups. Sa bahay muna. Kaya mga sambahayan, anong gagawin natin? Magkaroon tayo ng magandang relasyon. Amen? Sabihin nga natin, relasyon. Pamilya tayo ng Diyos. Huwag natin kakalimutan yan. Numero 1, pamilya tayo ng Diyos. Roma 1:16, sabi ganito, ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So yun yung umpisa ho nito nga, sabi nga yan, hindi ako nahihiya. I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God to us who are being saved. Alam niyo, save na ho tayo. Ang salvation po natin, diretso na tayong langit. Pero ang salvation ho natin, hindi naman ho tayo hihigupin ng Panginoon papuntang langit. Gusto niyo ho bang mahigop kagad ngayon? Dahil save na kayo. Meron pa rin ho tayong mga gagawin. Meron pa ho tayong Jerusalem, Judea, Samaria. At meron ho mga nasa gilid ng church na pinapakilusan sa atin ng Panginoon. Ngayon, tayo po, sabi ho dito, tayo, naligtas na tayo, pero dito pa lang, meron hong kasaganahan ng buhay natin sa piling ng Jesucristo. Amen? Dito pa lang makikita na yung overflow ng buhay ni Jesus sa atin. So tayo, ang keyword ho dito, sumasampalataya. Hindi ho one time na sumampalataya tayo, naligtas tayo, tapos na. Kung hindi, everyday. Sabi nga ho, sa lahat ng bagay, sumasampalataya. Amen? Tignan ko yung mga kamay ng sumasampalataya. Everyday. Lagi meron ho tayong pinananampalatayan sa Diyos na gagawin. Siya ang kikilos. 1 Corinthians 1:24b, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Nasaan si Kristo ngayon? Sa atin. So tayo, marunong tayo. Meron tayong kapangyarihan. We have to walk in that light. Yun ang ilalakad natin. Hindi yung sarili natin. Huwag natin ihihiwalay yung sarili natin sa Diyos. Kasama tayo. Diba? Kaisa na tayo. Wala nang iba. Kaya ito ho yung laman ng ating puso. Ito po lahat yun. So balik ko tayo dun sa kaninang scripture. Sabi ho dito, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. So dito po, panghuli, all glory goes back to God. Sabi ho dito, sa pamamagitan ng Iglesia, sa atin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ano ho ang makikita sa atin na kaluwalhatian? Babalik ho tayo dun sa verse 21. Sabi dito, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa maari nating hilingin at isipin. Church, God is unlimited. Pero ang Diyos natin, malilimitahan sa hinihingi natin at iniisip natin. Amen? So tayo, huwag tayong mahiya, humingi ng malaki. Amen? Balikan natin ulit yung Efeso 1 sa 22 at 23. Sabing ganyan, ang ating church, diba, ay nasa sentro. Ang nasa gilid ay ang mundo. Ano ang ginagawa natin? Humihiling ba tayo sa Diyos para sa ating mundo? Tayo po'y tumayo. Marami tayong pinagdadaanan ngayon. Pero kung ano man ho yung pinagdadaanan natin,
Taas natin yung ating kamay sa Panginoon. Siya ang Diyos na hindi tayo iiwan o pababayaan. Siya ang nananahan sa atin sa Espiritu. Hayaan natin siya ang manahan sa ating pag-iisip, sa ating desisyon, sa ating emosyon. Minsan ang pananampalataya ay may pakiramdam. Pero hindi nangangahulugan na kung wala tayong nararamdaman, hindi totoo ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. At hayaan nyo ang buhay ng Diyos ang kumilos sa atin. Heavenly Father, we thank you. Thank you for everything. Lord, maraming salamat na ang buhay namin dito sa lupa ay nakatanim sa iyo. Lord, ikaw ang nag-uugat sa amin. At Lord, ang pag-uugat mo, ito'y pag-ibig. Na Lord, kami ay dadaloy lamang at hahayaan lang namin dumaloy ang pag-ibig sa aming buhay. At malalaman namin, Panginoon, nauunawaan namin lalo ang Diyos ng pag-ibig. Lord, we just thank you for everything. Lord, we lift up to you our country. Lord, sa ibang bansa, Lord, may strategic planning. Ganun din ang dalangin namin para sa aming bansa. Ang kayusan ng aming bansa, Lord God. Lord, sa darating na eleksyon, Panginoon, gawin mong napakadali. Hinihingi namin, gawin mong napakadali na malaman ng mga tao, ng mamamayan kung sinong bobotohin nila sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin namin, hindi pa man nag-ieleksyon, Lord, gisingin mo ang mga taong nasa posisyon. Lord, tunay na kasihan mo sila at Lord, bigay mo yung mga pinapagawa mo sa kanila. Lord, dalangin namin ang mga tao sa posisyon, Lord God, ay palibutan ng iyong iglesia. At Lord, ibahagi, Panginoon, na may Diyos na buhay, na may Diyos ng pag-asa, na may Diyos ng pagmamahal. Aming Ama, inaangat namin sa inyo ang aming mga buhay. Lord, magkaroon ng plano, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Magkaroon ng timetable na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na Lord, na hindi na kami humihinga. Kung hindi, Panginoon, dinadaluyan mo kami ng iyong plano, Lord, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kayamanan, Lord God. At ito, Lord God, ay pagyayamanin namin sa aming buhay. Heavenly Father, we thank you that our lives are in you. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyayari. Lord, apart from you, we cannot do anything. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, we thank you. We thank you for your word. Lord, maraming salamat na sa pagbubukas namin ng iyong salita, ang Banal na Espiritu Santo ang naghahatid sa amin. Ito, siya ang nagtuturo sa amin ng katotohanan. Siya ang nagpapaliwanag sa amin. Lord Jesus, thank you. Nang dumating ka sa mundo, nilayon mo na ikaw ay panghabang buhay hanggang sa dulo ng kaduluduluhan. Lord, we thank you. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming kalakasan, ang aming paglago ay nasa iyo. Nasa iyong salitang buhay. Nasa iyong pagkilos. Nasa karanasan namin sa araw-araw na kasama ka. Lord, we thank you, Father God. Lord, kami nananampalataya na Lord, ikaw rin ang magbibigay ng mga kahilingan. Ikaw rin ang magbibigay, Lord God, ng mga magagandang isipan, magagandang adhikain. At Lord, ikaw rin ang magpapatupad niyan sa aming mga buhay, sa henerasyon na ito. Lord, we thank you for everything. In Jesus' mighty name, amen.